We are more than just two friends. Hi, good afternoon, Sir Lorenzo Jr. Abelidit Ricardo. Sir, musta na po? Musta na ang inyong pagtitinda sa inyong kantin? Sa sarap na mga niluluto nyo. Ano? Kaingit naman. Usap po tayo, no? Last week hindi ako naka-live dahil ako ay tinamaan ng trangkaso. Ayan. Hello po guys, lahat ng mga makakapanood nito, no? At sa mga nanonood po ngayon, binabati ko po kayo ng magandang hapon ng linggo. Maayong hapon po at marahay na adlaw sa mga taga Bicol dyan, ha? Shout out po sa Barangay J. Herona, Bulan, Sorsogon, at sa mga taga Davao, kasi may mga kaibigan ako doon, kaya lagi kong binabati yun. Ayan, maayong buntag po. At sa mga taga Kapampangan, Mayap, Agat, Panapon, at sa lahat ng mga kaibigan ko, pati yung mga hindi ko kaibigan. Binabati ko rin. Siyempre, closeness tayo sa lahat, ano. Okay, sabi ko nga po, hindi ako nakapag-live last week kasi, meron akong trangkaso. Pero hindi kasi natural kasi sa babae yun. Mabuti naman, daan lang ako, may pupunta. Oh, sir, okay lang, sige. Wala pong problema. Always welcome, sir, and thank you sa pagdaan. Ayan. At yun nga, sabi ko nga, ako ay tinamaan ako ng trangkaso dahil kasi may ganun kasi akong kapag siguro dahil hindi na rin ako bata, busy ng konti. Busy pala kayo. Walang problema, sir. Okay lang po. Salamat na rin sa inyong pagdaan. At wag po kayo masyadong magpakapagod, no? Kasi uso nga po ang sakit. Kaya nga po ako nakiuso. Nakiuso last week. Nakiuso nga sadya. Pero tinamaan nga ako. Pero dahil na rin kasi sa yun, sa mga babae kasi, siguro dahil gawa nga ng medyo may edad na rin ako, hindi naman na ako bata. Pag dumarating ang aking buwan ng dalaw, nagkakasakit muna ako. Ba yan? Kahit ako pala inom ng vitamins. Ewan, nakakad ganun. So, yun nga po, no? At uso pong sakit ngayon dahil na rin po sa kauulan. Diba, pa iba-iba ang panahon. Lalamig, tapos uulan, tapos iinit, ayan. Kaya mag-ingat po kayo,
And speaking of ulan, yan. At some point, nakatulong ang pag-ulan kahapon, no? Lakas ng ulan kahapon, ang tagal, no? Bay talaga ni Lord, no? Kasi, di ba nagkaroon nga ng smog? Tapos, akala natin yung smog, galing sa Taal Volcano. Yung pala, sabi, pollution pala yun dito sa Metro Manila. Yung nanditong smog, naranasan natin smog dito sa Metro Manila, ay hindi galing sa Taal Volcano. Yan ay galing sa, pollution dito sa Metro Manila. La 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 la. Masarap kainin. Pagkain na naisip ko. Hindi pa ako nag-lunch, no? Kumain lang ako ng may tirang milk tea, anak ko. Ininom ko, kahit ayokong inumin. Kasi yun titikim, tapos ayaw niya. Wala kasi ng pera. Tapos pa, saging. So, natirang ham. Shoutout ko na rin kayo, no? Lydia Apolonia Guarda. Tapos umalis na rin kayo. Okay na. Anong oras ba ako nag-start? Siguro may 10 minutes na rin ako. Ayan, thank you sa papuso, ha? Hindi ko makakita kung sino yung nagbigay mo. Wala lang. Talagang nunod. Hindi mo makita. Siguro yung tita ko yun. Sabihin ko lang, no? Speaking of ulan, sabihin ko lang, ituloy ko lang yung sinasabi ko. Pero zero talaga. Speaking of ulan, kahapon dahil sa inakala nating smog na galing sa Taal Volcano, hindi pala, galing pala yun sa pollution dito sa Metro Manila. At ayon nga po sa post ng Volcaholic, Metro Manila smog is not related to Taal Volcano. PHIVOLCS clarified on Friday. The smog in Metro Manila is due to pollution and thermal inversion, according to the agency's volcano monitoring chief. Yan. So, yun nga guys, no, dahil nga ito sa air pollution dito sa Metro Manila at hindi galing sa Taal Volcano. Kaloka! Yan. Layo na nun. Nasisi pa ang Taal Volcano. Samantala, mas maraming source of smog dito. Hay!
So, salamat sa mga pa-reaction, no? Kasi hindi ko makita. Pero wala naman nanonood. Zero. Pero may mga pa-reaction. Okay, sige, ituloy ko na lang rin to. Anyway, nakatulong nga po ang pag-ulan kahapon dahil nahugasan. Wash out ang ating himpapawid, no? O, yun lang. Sinabi ko kanina kung ano yung dahilan. Kung ano yung dahilan kung bakit may smog dito, air pollution. Hindi po sa Taal Volcano, nasisipa Taal. Okay? So, yun lang po. Sabi po ng Favox ay hindi raw po yung tong galing sa Taal. Galing po yun sa galing po yun sa pollution sa Metro Manila. Yan. At tama na, yun lang ang sasabihin ko tong sa smog. At dahil excited ako sa sa i-share ko sa inyo. Dahil maganda to, guys. Ito yung tungkol sa Ikigai. Yan. Alam niyo ba yun? Ikigai. 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 But first, disclaimer po, no? I'm not a medical expert or related to any field. Hindi po ako herbalista, hindi ako masahista, at hindi ako albularyo. At ang lahat po ng sinasabi kong impormasyon dito ay ni-research ko mula sa iba't ibang websites at sa iba't ibang tao. So, sinasabi ko naman po kung kanino ko po napanood, nalaman, nabasa, mga binabahagi ko po sa inyo. No? At mas makakaigi po na bago nyo gawin ang mga tips o ang mga payo, ay kumonsulta po muna kayo sa inyong mga doktor. Okay? Yeah. So, Ikigai, capital I-K-I-G-A-I. Capital I-G. Okay, yun ang spelling at ang pag-pronounce ay Ikigai. Ikigai. Yan. So, alam nyo ba, ang konseptong ito ay ang ginagamit ng mga Japanese. Yan. To formulate happiness. Yes. Meron palang formula para maging masaya, no? Because Ikigai means your reason for being. Iki means life and gai describes value or worth. Your ikigai is your life purpose or bliss. It's what brings joy into you and at the same time inspires you every day. Yan. At bago ko i-discuss pa ang ikigai ay gusto ko munang ibahagi ang mga research ko on how to live long dito sa Earth, no? Kasi yung ikigai itself, yung topic na yun ay parang kailangan pa yung gawa ng isa pang vlog. Dito kasi, sa totoo lang kasi ang pinaka-research ko talaga is, ang gusto kong i-share talaga is paano yung tips ni Doc Willie on how to live long. Nabanggit nga niya yung ikigai doon. So, na-curious ako. Ano ba yung ikigai yun? At, yun. So, bago ko i-discuss pa ang ikigai, ay gusto ko munang ibahagi ang mga research on how to live long dito sa Earth, no? But first, may una pa sa una. Okay, kaya naman, no, pwede mo kong i-follow in an organic way. O, eto na naman po tayo. Hindi po porket sinabing organic way ay gulay at proposal ang pinag-uusapan natin, no? Hindi po iyon. Organic way is a way to follow a creator by watching reels and videos, then tap the follow button dun po sa mismong reels. Sa reels kasi yun lumalabas, yung follow button. Yun po ang organic way at magko-comment kayo according po sa napanood nyo at syempre pa ay magre-react kayo. Kaya po ini-encourage ko lagi ang heart reaction dahil ito po ang may pinakamataas na points, sabi nila. Hindi pa ako sure doon. Sabi lang nila. Pero parang nahagip ko kasi yun ang base. Ayun, kaya pero kayo naman kung gusto niyo naman ng kung gusto niyo anger reaction, bahala kayo. Huwag naman kayong magalit ano lang naman yung nag-share ng tips, magagalit. Pag ganun, di ba? So, iyon po, no? Dahil ganun din po ang ginagawa ng mga followers
at ng mga content creators sa kanilang mga followers. Ganun din po ang ginagawa ko. At kung talagang magugustuhan mo tong video to, pang malakasan na gawin mo, i-share mo using hashtag Karen Guarda Perseveranda. Alam ko, mahaba, pero kaya mo yan. Kaya mo yan, naniniwala ko sa'yo. Yes. At pwede mo rin i-share gamit ang iba't ibang hashtag na i-indicate ko dito sa video to. Okay? So, thanks in advance, TIA. Yun, ang ibig sabihin ng TIA, thanks in advance, okay? So, pag-usapan po natin ang Ikigai. According to Doc Willie, pag-usapan po muna pala natin kung ano yung mga tips ni Doc Willie on how to live long. Paano raw po tayo mabubuhay ng mahaba. Yan. So, according to Doc Willie Ong, favorite ko kasi si Doc Willie Ong kasi ang bait niya, guys. Alam niyo, kapag may health concern kayo, tapos gusto niyo ma-enlighten ng bahagya, panoorin niyo yung mga video ni Doc Willie kasi baka na-cover niya yon sa vlog niya. Tapos mag-comment kayo. Siyempre mag-support din kayo kay Doc Willie dahil kung makakatulong naman siya sa inyo, ba't hindi siya i-support, no? Mag-comment kayo, tapos itanong nyo ron kung ano katanungan nyo, kung anong health concern nyo, kasi sumasagot sila. Siguro yung staff ni Doc Willie ang sumasagot, kasi na-try ko na yun eh. Kaya nga na paborito ko to si Doc Willie kasi sumasagot to sa mga sa mga comments yan. Tapos pero syempre kailangan mo pa rin magpa-check up sa doktor in person. Kailangan in person din. Huwag yung aasa lang po kayo sa mga katatanong sa chat So, nag-share po si Doc Willie ng 10 tips para humaba ang mga buhay natin. At ang mga ibinahagi niya ay base sa mga Japanese concept. Ayan. Kaya po magiging bida dito yung Ikigai. So, dahil po sa Okinawa, a Japanese island in the East China Sea, has historically known for longevity, and it was once called the land of immortals. The Japanese archipelago is one of the world's 5 blue zones, and it has the highest concentrations of centenarians, which is basically a person who is 100 years old and more. According to Wayon News, yan, yung website na yun, ng Wayon. So guys, itong mga taga Okinawa, yung mga Okinawan, ayan, yun ang tawag sa kanila eh. Mayroong itinurong 4 secrets on how to live long. Pero hindi ko pa po yung madidiscuss ngayon kasi nakakalito na si Doc Willie nag-share ng 10 tips. Tapos meron pang 4 concepts ang Ikigai. Tapos itong secrets ng Okinawan, 4 secrets din. So nakakalito na, i-separate ko na lang yon sa susunod siguro, next week na lang siguro. Mag-focus muna tayo dun sa sa tips ni Doc Willie, tsaka dun sa Ikigai, bahagya. Sisilipin natin ng bahagya yung Ikigai kasi pwede pa tayong mag-dive deeper doon dahil medyo mas pwede pang malaliman ng usapan doon. Pero next week yon. Sa ngayon, glimpse lang ang aanuhin natin sa Ikigai, no? Hindi ko nga gawa yung diagram na ang dami ko kasi ginagawa, guys. Ayun, so mga pampahaba ng buhay according to Doc Willie Ong, pampahaba ng buhay ng mga Japanese. Ayan. Sabi ni Doc Willie, ang mga Japanese daw ay number 1. Bakit ba humahaba ang mga buhay ng mga Japanese? O maraming centenarian sa Okinawa, Okinawa, Japan, 100 years old and more. Bakit? Ano ba mga sekreto nila? Ano bang lifestyle nila? Ang sabi ni Doc Willie na ibinahagi niya sa kanyang video ay number 1, malinis sa katawan. Okay? Ang mga Hapon daw ay mahilig maligo. Di ba ang daming ang daming public bathhouse sa Japan, tapos yung mga
hot spring. Di ba maraming hot spring doon? Tapos mahilig din sila mag-bathtub kahit sa bahay, nagbababad sila. Di ba sa mga cartoons? Kaya ano nga eh, sa cartoons, Doraemon. Lagi naliligo yung papa nila pagdating. Ayun, Doraemon talaga gano ang example. Ayan. Dahil ang paliligo daw ng maligamgam na tubig, ayan, ay may mga benefits sa ating katawan. Nalaman ko nga to kanina. Nalaman ko to kahapon. Kanina nag-ano ako nag-init ako ng tubig. Paligo. Para maligam-gam. Medyo naging fresh nga ng bahagya. Naging fresh nga ng bahagya. Kasi, tinutulungan ng lamig, ng ligamgam ng tubig, yung balat natin para mas luminis. Nagiging moisturized. Ayun, kasama nga yun sa mga benefits, no? Ayon po sa isang Facebook post ng Q10 Philippines. Q10 yun yata yung food supplement, no? Meron silang nag-search kasi ako kung ano yung mga benefits ng Q10 yung natagpuan ko. So, yun yung yun yung basahin natin dito. Ang mga benepisyo daw na makukuha natin sa paliligo ng maligamgam na tubig ay ang mga sumusunod. Number 1, nagpapababa ng asukal sa dugo. So, sa mga matataas ang blood sugar o may mga diabetes, sabi po nila ay makakatulong daw po ito sa inyo. So, suggested dyan sa mga wala naman talagang di ba? Wala naman talagang masamang, may dumaan lamok. Wala naman talagang masamang yata, epekto ang paliligo ng maligamgam na tubig. Depende na lang kung pagkalabas mo ng banyo haharap ka sa aircon, yun, magsasalubong ang init at lamig. Pero sabi nga dun sa Facebook post ng Q10 Philippines ay nagpapababa raw ng asukal sa dugo ang paliligo ng maligamgam na tubig. Ayan. So, shout out po, Miss Jalia Bazer. Ayan, ma'am. Ma'am, ang gaganda ng mga reels niyo, no? Tsaka, ang ganda kasi ng nasa Paris kasi si ma'am, tama ba, ma'am? Nasa Paris ka, saan ba sa France? Tapos, number 2, mas mabilis na makakatulog. Oo nga naman. Kasi nakaka-relax ang maligamgam. Kaya, mabilis kang makakatulog. Number 3, pinapababa nito ang presyon ng dugo. Ayan. Sa mga may high blood din, no? Okay din pala yung paliligo ng maligamgam. Yes, sabi ni ma'am. Shoutout po sa inyo, ma'am Jalia. I-follow niyo po Jalia Bazer. Ayan. Jalia, Jalia Bazer, Bazer. Ayan. Si ma'am Jalia po ay OFW sa France. Yan. Marami po siyang reels at mga videos at nagla-live din po siya araw-araw. Ayan. Minsan nga nanonood ako ron at nag-share ako. Magandang panoorin yung mga reels ni ma'am Tapos, balik po tayo dito, no? Number 4 po na benepisyo ng paliligo ng maligamgam na tubig ay pinapawi nito ang tensyonadong kalamnan. Excuse me po. Excuse me po. Ayun, di ba gano'n naman din talaga? Alam ko yung mga athlete nga gano'n kapag kapagod, pag nakapahinga na sila, maliligo sila, maligamgam na tubig, para yung mga muscles na matitigas, no? Tapos, pagkapaligo nila, dun sila magpapahid ng mga omega, ng mga efficacent. Yan. Thanks, host. Thank you rin po, ma'am. You're welcome po, ma'am. Thank you po. Ayan. At number 5, ang paliligo ng maligamgam na tubig ay magkakaroon ka ng mas malinis at malusog na balat. So, yun nga yung sinasabi ko kanina, no? Dahil sa, sa maligamgam na tubig, yung steam niya, mas nalilinis yung balat natin. So, parang feeling mo, parang mas glowing ka. At, malusog na balat. Yun nga. Number 6 naman, namomoisturize nito ang ating balat. Of course. Number 7, nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo.
So, yun din po, no, isa pa pong benepisyo ng paliligo ng maligamgam na tubig, ayon po sa Q10 Philippines, ay nagpapabuti raw po ng sirkulasyon ng dugo. Oo, maaari. Maaari. Lalo na siguro dun sa mga, sa mga kababaihan. Ayan. Kasi di ba ang mga babae prone sa mga dahil tayo may buwa ng dalaw, mas prone tayo sa mga lamig, di ba? Kapag yung mga matatanda nga, ipinapayo yan eh. Pag maghuhugas ka, kailangan maligamgam. Pag maliligo ka, kailangan maligamgam. Para yung flow ng ating menstruation, no? Hindi, hindi na i-stop. Dire-diretso. Nakakaiwas sa sakit. Kasi kapag hindi ka nag-menstruation ng 1 month or ng 2 months, kailangan mo na magpatingin sa doktor nun. Pero makakatulong kung everyday ay maliligo ka ng maligamgam na tubig. Makakatulong yun sa yung menstruation, okay? Number 8, tumutulong na mapawi ang sintomas ng lagnat at trangkaso. Oo, lagi namang ginagawa yan, di ba? Yung kapag ka may para lumabas matulungan lumabas yung init ng katawan, ba? Pagkalabas mo nga nun sa shower pawis na pawis ka. Kasi inilabas ng ligamgam ng tubig, ng steam, yung init ng katawan, tsaka yung sukob, no? Sa mga pag mataas ang lagnat mo, mga nanay sinusukob yung anak, yun yung bathtub, yung tub, o kung may bathtub, o yung palanggana, lalagyan ng maligamgam na tubig na medyo mas mainit, tapos babalutin ng kumot hanggang dito sa ulo para para bumaba ang lagnat. Nice topic, host. Ay, thank you po, ma'am. Kayo rin po, nice din po yung mga topic na inaano nyo doon. At nakakatuwa, no? Nakakatuwa yung mga topic nyo. Lalo na yung sinabi ko nung kailan ba kahapon? Sabi ko, gusto kong i-remix yung isang reels nyo. Nakakatuwa kasi nakakatuwa yun. Okay, so number 9, binabawasan ng pananakit ng ulo. So kasama na rin po yun, no, sa tumutulong mapawi ang sintomas ng lagnat at trangkaso. Okay, so number 10 is tumutulong sa atin na mas maging mabuti ang pakiramdam sa ating sarili. Yan. So, habang 0 ay mamaya na ulit ako magtutuloy para tumagal naman ang live ko. Ay! O yan, Bernie. Hello, Bernie. Huwag ka muna nga alis. May sasabihin ako, Bernie. Okay, nagsishare ako ng mga topic according to Doc Willie Ong. Hi, Ate Karen. Hello, Bernie. Shoutout sa'yo. Nagsishare ako, Bernie, ng mga tips na sinabi ni Doc Willie Ong sa kanyang vlog on how to live long. At pinagbasihan nga, sabay alis no? galing ni Bernie, sabay alis. Pinagbasihan nga ang number 1 ay dapat malinis na katawan. Yun. So, doon na tayo sa number 2. Hindi ko na rin may intay yung iba. Kasi, napapakinabangan ko rin naman yung live. Kahit na hindi ako kagaya ng iba na talagang pinapanood. Dahil, pagkatapos nito ay chinachop ko to. At nire-repost ko. So, okay din naman. Hindi pa. Ayan, kala ko malis na. So, number 2 na tayo. Number 1 ay pagiging malinis sa katawan. Ang mga Japanese daw, kaya daw mahaba ang buhay, ay isa sa mga
tips, isa sa mga sikreto ay malinis daw sa katawan ng mga Japanese. Lagi naliligo, lagi nagbabata. Bayan, sinabi ko kanina kung ano yung mga hot spring, public bath, marami sa Japan. Dahil isa rin yun siguro sa nila. Dahil sa religion nila. Diba, Buddhism. Siguro lang. Hindi naman ako sigurado. Okay, number 2 na tayo. Ang mga Japanese daw ay mahilig sa tea. More tea. Tea ang Japanese. Sa tsaa, green tea, Lipton tea, kung ano-anong tea. Dahil lang tea ay antioxidant. Okay? Siguro mas maganda kung yayain ko si Ermengarde. Yayain ko si Ermengarde. Magtsatsaa kami sa aming siesta habang kami kumakain ng ensimadang panghimagas. Joke lang. Hindi ko na ulitin yun. So, ang point dito, wag tayo mag-soft drinks. Guys! Number 3 na. Number 3, mahilig maglinis ang mga Japanese. Ayan. Sabi ko nga siguro dahil sa religion nila na sila ay dahil yun sa nuclear. Ang nuclear. Dahil ito nga, number 3 ay sabi ko nga siguro dahil sa religion nila ay Buddhism. Ang paniniwala nila, pag malinis ang bahay, less infection. Kaya ang mga tsinelas, kung mapapansin nyo sa mga pelikula, ang mga tsinelas nila, iniiwan talaga sa labas. Hindi pwedeng ipasok sa loob dahil magdadala yun ng mikrobyo na pwedeng magdala ng sakit sa kanila. So, mas makakaigi rin na lagi tayo nag-i-spray ng alcohol bago tayo pumasok ng bahay, Ayan, tapos maghugas ng kamay habang kumakanta ng happy birthday. Mahilig sa tea. Ano ba yan, Bernie? Okay. Number 4 na, ang mga Japanese ay maaga magising. Yan. Dahil good habit yon na dapat you have to catch vitamin D from the sunrise. You have to catch the sunrise. Nakakalakas yun ng resistensya. Nakakalakas ng iyong katawan. Ayan. Kaya, dapat maagang gumigising at syempre, since maaga ka nagising, maaga ka rin matutulog. Less puyat. Dahil ang puyat ay masama sa katawan. Okay? Number 5 na. Happy birthday, Mami. Punta ka, te. May handaan ngayon. Ngayon ba birthday ni Mami? Hindi ba bukas? Hindi ba bukas? Pero ngayon kayo maghahanda. Uy, handaan pala kayo, birthday ni Mami. Kami, kumain na kami sa labas kahapon tapos pinaglaro ko lang si Darren sa trampoline kasama namin si Dave. Tapos ngayon, umalis sila kasi may taekwondo si Darren Sige, mamaya. Tako dun. Number 5, konting pagkain o small portion. Di ba kasi ang Japanese, kung mapapansin nyo, mga Japanese, kahit ang in-check, kung mapapansin nyo, para bukas advance. Kasi nandyan si Shell, bukas may pasok na kasi. Oo nga. Nandyan si Rochelle, kaya, ngayon sila handa. Okay. So, kung mapapansin nyo, ang mga bento box, di ba? Maraming pagkain, may kanin, may gulay, may protein, may prutas, may desserts. So, ang mga Japanese daw ay konti lang kumain. Pero madaming portion. Hindi madaming portion. Small portion of everything. Konting pagkain, pero madaming klase. So, lahat na titikman nila. Magandang diet yun, Kasi nga, araw kasama sa numbers, kasama dito, kaugnay dito, ang mga Japanese ay 50% full lang kung kumain. Hindi talaga yung bondat na busog. Hindi talaga sila ganun, So, parang dito sa part na to talagang masasabi mo na kapag ganito ka kumain, sasaya ka talaga. Kasi ang dami mong kinain. Tsaka nakaka-over pati kapag yung, ang dami mong kinain. So, sila, small portion lang. Pero, kumpleto. May rice, may protein, may gulay, may prutas, may desserts. Tapos drinks. Pero lang, small portion lang. So, sabi ko nga, imagine mo yung bento box, lahat ng iyon kompleto sa bento box yan. Kaya, hindi lang ang,
ang tiyan mo ang busog, pati mata mo ay busog. Kasi ang cute ng mga sa bento box, diba? Parang yung shape ng mukha ng aso, or ng pusa, or ng panda. Naihuhulma nila yon, meron silang hulmahan. Nakakabili naman sa grocery. Tapos, yun nga, mabagal silang kumain. Dahil ninanamnam, no? Ninanamnam din nila. O baka maaaring ang tinutukoy dito ay huwag kang mag-stress eating. Pwede. Kasi yung mga nag-i-stress eating, hindi naman sila aware na nag-i-stress eating sila. Malalaman na lang nila pag nag-i-stress eating sila pagkatapos nilang kumain. Kasi ang sakit nun sa tiyan. Parang na-try ko na yun. Diba yun? Nung stress ako. Kapag ka kumakain, stress eating ka rin, ang bilis mong kumain, ang dami mong kumain, tas parang hindi mo siya nalasahan. Ayun, tas ang sakit nun sa tiyan. So kapag ka gano'n nararamdaman nyo, kunyari, aksidenteng nakapag-stress eating kayo, ang gawin nyo lang nun, maglakad kayo na maglakad. Pabalik-balik lang, huwag naman kayo pumunta sa kung saan. Pabalik-balik lang, tapos basta wag muna kayong uupo, huwag kayo may higa. So, dapat maidigahay niyo yun. O kaya maiutot nyo. Hindi talaga yun. Talaga yun yung no? At, oo, yun nga, no? Kasi ang liit ng dito. Kasi, sabi nila, pagkakain ka daw din kasi, para kang nagdadasal. Yan. So, bago ka kumain, magdadasal ka, tapos habang kumakain ka, dapat mabagal din, na para kang nagdadasal. Yung tahimik lang, bilang paggalang sa grasya ng Diyos. Imagine mo yung mga taong bago kumain, nagdadasal, tapos kada subo, pintas sa pagkain. Ako, grabe, kakaanong kasama yun. No? Tapos yung iba na nga, hindi na nga nagdadasal. Tapos, yung kinakain pa, pipintasan pa ng pipintasan. Alam niyo, huwag kayong ganun, no? Kasi yung mga ganun daw, yun? Sabi ng matatanda, aprobadong nangangapa. Meaning, tawag dito, nangangapa when it comes to pambiling ulam, walang pambiling bigas. Kasi, kapag kagrasya ng Panginoon, hindi yan pinipindasan. Kahit na panlasan mo, mapapasalamat ka para maging mainam yun sa katawan mo. Okay? So, naisip ko nga lahat talaga ng aspeto ng buhay natin. Panalangin ang kailangan natin. Kasi, ang panalangin sinasagot ang lahat ng problema eh. Lalo na kung mananalangin ka bago ka kumain at hindi mo ito pipintasan, no? Hindi ka pababayaan ng Diyos na magutom at ang pamilya mo. Jim Lord Albano, dito na ako, idol. Ay, shoutout sa'yo. Late ka, pero okay lang. Sige, nood ka lang dyan, ha? At ikaw, anong ulam mo kanina, Jim Lord? Dinidiscuss ko dito yung 10 tips na binigay ni Doc Willie Ong na pampahaba ng buhay. Yan. So, nasa number 5 na ako eh. Pero pwede ko namang ulitin para sa'yo. So, number 1 daw dyan is dapat ay maging malinis sa katawan. Dahil ang mga Japanese, yun ang pinagbasihan niya eh. Yung mga Japanese daw ay malilinis sa katawan. Lagi naliligo, lagi nagbababad sa hot spring, yon. So, number 2 naman, mahilig sa tsaa. Ang mga Japanese, hindi nagsusoft drinks dahil matamis yun eh. Tortang pinya. Yan ka na naman. Tortang pinya. Saan ka naman nakakuha nun? Number 3, mahilig maglinis sa mga Japanese ng bahay, paligid. Yan. Maaaring dahil din sa religion lang, Buddhism. Yon. Sabi ni Doc Willie. Number 4, maaga magising ang mga Japanese. Ito dapat gawin mo. Dapat maaga kang magising, i-catch mo yung vitamin D from sunrise. Tapos, maaga ka rin matulog, huwag kang magpuyat. Okay? Tapos, number 5, yung naabutan mo is
konting pagkain lang o small portion lang ng pagkain. Pero madaming klase, parang bento box. Sige nga mag-ano ka nga ng bento box, Gym Lord, nakakatuwa yun eh. So number 7, malakas daw sa seafoods ang mga Japanese. Dahil ang mga seafoods ay mayroong iodine. Ayan, tas mahilig din sila sa miso soup. Yun, may tofu, mahilig din sa gulay. Ayan. At less sa karne. Okay? Pero sa ayos. Pinintas. Bakit? Naman kung sakang, hindi ba hahaba ang buhay nun kung sakang yun? Talaga to? Tapos, number 7, teach your child to eat lutong bahay than fast food. Yan. So, mas makakaigi na sasanayan natin ng mga bata na kumain ng pagkain sa bahay, ng mga lutong bahay dahil mas masustansya ito kasi sa mga sa mga fast food, dahil ang mga fast food ay may mga saturated fats and trans fats, no? At mataas sa salt at sugar ang mga fast food. Kaya sabi mas makakaigi sa katawan kung mga lutong bahay. Okay, number 8, ang mga Japanese ay mahilig maglakad. Walking. Isa sa mga sikreto ng mga Japanese kung bakit mahabang kanilang buhay ay mahilig sila mag-walking, mag-hiking, ayan. Para raw sa kanila, ang isang tao ay dapat nakakapag-walking ng 10,000 steps a day. Medyo matagal yun Ako nung nung masipag pa ako mag-exercise, nagwa-walking din ako, 6,000 steps. Medyo matagal yung 6,000 steps. Yung 10,000, siguro naman, mabilis naman rin kasi sila maglakad, kaya ganun. Ayun. Tapos, Japanese used to walk or ride a bike, going to school, or in work. And they have morning calisthenics. Ito yung ehersisyo para sa katawan na ginagamit para sa pagpapaunlad ng lakas, kapangyarihan, at balanse. Okay? Mahilig sila mag-meditate at they also love hiking. Plus, syempre, fresh air sa kanila, no? Magandang view at low crime rate sa kanila. Maliit lang yung sa kanila. Ano yon? Anong maliit sa kanila? Anong sinasabi mo? Naku, kung ano na naman yan. Okay. So, number 9. Alam mo, sa Japan nga, ang ganda, parang pinaghalo yung, yung ganda, progressive na technology sa nature. Ganda sa laging may lindol. Oo, kasi ganun yung nila pero na lahat sila ay prepared sa ganun. Dahil itinuturo yun lagi, di ba, sa eskwelahan nila. Number 9, like Filipino, ang mga Japanese ay may strong family ties o mapagmahal sa pamilya. Isa sa mga Japanese sa mga kilala sa mga ganitong ugali, no? Siguro rin kasi para sa kanila mas peaceful kapag ang pamumuhay mo ang mga tao sa paligid mo may maganda kang relasyon. Talaga naman siguro magkakasakit ka talaga. Iiksi talaga ang buhay mo kung ang kaaway mo lagi nasa paligid. Kaya dapat rin tayo. Peace tayo sa lahat. Huwag ka makikipag-away, lalo ka na Gym Lord. Advanced technology sila. Oo, talaga. Ang galing-galing nila. Yung mga toilet nila, no? Di pindot-pindot lang, Tapos meron silang bullet train. Napakabilis. Number 10, Ikigai. Ito nga yung live with purpose. Know your purpose or live with passion. Find your purpose. Ito nga yung yung Ikigai na isa ko pang i-discuss dahil exciting to itong Ikigai. Pero mas magda-dive deeper pa ako next week
para dito sa ikigai na ito para makita nyo kasi may diagram yan dahil sa diagram ng ikigai parang overlapping ng mga circles yon, overlapping ng mga circles tapos merong mga nakasulat dun Other advantage, they have good healthcare system ang mga Japanese. Kasi yata ang insurance ata nila pa lang once na manganak ka, kailangan insured na yung mga anak mo. So, eto pag-usapan natin yung ikigai. 10 tips on how to find your ikigai. Number 1, stay active and do not retire. Dapat lagi kang may goal. Lagi mong hinahabol yung goal mo at ang goal ng buhay mo ay hindi para makapag-retire. Dahil pag nag-retire ka, nasisira ang utak mo. Wala ako next week, sabi ni Jimbo. Nasaan ka? Siguro naman dala mo cellphone mo. O di mag-live ka kahit nasaan ka. Okay, manood ka dito. So, number 2, walk slow but go far. Yung mabagal maglakad, mas malayo ang mapupuntahan. Do not overwork, dahan-dahan sa studies, dahan-dahan sa hobbies, para ma-enjoy mo. Mabagal ka nga, pero steady ka naman. So, number 3, sa pagkain, eat only until you are half full. Huwag kang masyadong magpapakabusog at magpapakabondot. Pag lagi kang gano'n, nakaka-over-fatigue talaga. At isa pang tips ay dapat madami kang close friend. Dapat marami kang kaibigan. Sabi ni Doc Willie, isa sa mga paraan para humaba raw ang iyong buhay ay dapat marami kang kaibigan. Siyempre, di ba, kapag marami kang barkada, masaya. Di ba? Pipiliin mo yung barkada mo. Baka yung barkada mo, ipahama ka, imbis na humaba buhay mo, lalo ang Number 5, get in shape. Habulin mo agad yung next birthday mo. Lagi mong sinasabi sa sarili mo na next year, dapat mas healthy pa ako. After nun, sabihin mo ulit, sa next year, mas healthy pa ako sa kung ano ako ngayon. Ayan, dapat lagi kang walang sakit, dapat malakas ka, masaya, nakakapaglakad ka ng maayos, nakakabangon sa higaan, nakakagawa ng mga household chores, at kung ano yung mga interest mo, kung ano yung mga trip mo, dapat nagagawa mo yan. Kung nagagawa mo yung mga ganung bagay, isa yun sa mga sa mga senyales na ikaw ay masayahing tao. Ayan. Number 6 is smile more. Pa-smile. Smile more. Be happy to release good hormone, endorphin, do good to others. Ayan. So, para raw tayo ay maging laging masayahin, dapat lagi tayo nakangiti. Renz, Nak, salamat sa iyong pa-reaction, Nagbabawas na nga ako ng kaibigan ko. Ba't ka naman nagbabawas? Huwag na bawas. Siguro lang yung parang maglalaylo ka lang dun sa iba. Kung hindi mo gusto yung kanilang mga trip o yung mga hobby, sa tingin mo hindi mo dapat na ginagawa yung mga ganun at ikakapahamak mo, laylo lang. Parang, syempre masasaktan din naman natin yung mga kaibigan natin, mga damdamin na kaibigan natin kung basta na lang sila natin dededmahin Di sila good friend. Kaya pala. Bad ba sila? Okay, so number 7, enjoy nature, reconnect with nature. Ayan. Talaga relaxing naman talaga yun. Yung napapaligiran ka ng di ba yung iba nga pupunta pa sa kahit saang malayong lugar, ma-feel lang ang nature. Kung sa beach, yan, mapabundok man, nag-hiking, o sa mga park, ma-feel mo lang yung nature. Nakakasaya ng pakiramdam. Number 8, laging magpasalamat. Dapat ito ay pagmulat pa lang na mata mo,
pagkagising mo, yan ang unang-una mong sasambitin. Magpasalamat ka sa Diyos dahil ikaw ay binigyan ng bagong araw, kasama mo ang mga mahal mo sa buhay, nakakabangon ka sa higaan, nadadamay ako sa bad vibes nila. Oo nga. O, lumayo ka na doon. Kung ganun, tama yun. Good decision naman yun. Kasi, tandaan nyo yung mga kaibigan natin na hindi tayo, di ba gandang impluensya sa atin, no? Layuan na natin yun. Kasi yung mga yun hindi naman nun madudugtungan ng buhay natin. Lalo na sa edad natin ngayon, priority natin ang pamilya, mga anak natin. Mga anak natin dapat nakikitaan tayo ng magandang example. Tayo ay dapat magandang impluwensya sa kanila. Dapat laging, ang isip natin, focus. Kasi ang mga bata, ang daming kailangan Tapos lagi nilang nilulook up yung mga adults, yung mga matatanda. So, kung hindi makakakita ng ginhawa ang bata sa loob ng bahay, hahanap yan sa labas. Pero yung mga tao sa labas, wala yang hindi naman yan yung kagaya ng mismong magulang na mayroong malaking concern, may pagmamahal sa anak. Walang ganun. Walang ganun sa labas. Siguro, meron, lang yung, tawag dito, concern na kapag ka nakita na medyo mapapahamak, iyon, ganun, pagsasabihan, ipagtatanggol. Pero ang higit na nagmamahal talaga at ang higit na concern sa mga anak ay tayong mga magulang. Umaasa sila ng ganoon sa atin. At tayo rin naman, sa mga magulang natin noon, ganun din naman ang ginawa natin sa mga magulang natin. Talagang inasahan natin para tayo'y gabayan. At ang mga magulang natin ay talagang ginabayan tayo. So ngayon na tayo'y tayo'y matanda na at merong umaasa sa atin, hindi lang para tayo'y pag-aralin sila o pakainin sila, inaasahan talaga tayo para maging good example, para maging gabay sa kanila, nang sa ganun sa paglaki nila, matupad ang kanilang pangarap, focus tayo sa pamilya. Tama yung ginawa mo, Jim Lloyd, tama yan. Kung hindi sila good friend, wag na muna. Okay. So, number 8, nandito na pala tayo, So, number 8, laging magpasalamat, Dapat ito pagmulat pa lang ng mga mata natin sa umaga, sasambit na tayo ng pasasalamat sa Diyos. Sasambit ng pasasalamat dahil nakabangon tayo sa higaan, kasama natin ang mga mahal sa buhay, meron kang palaging pagkain, nalulutuin, nakakapaglaba, nakakapaglinis, nakakagalaw ng masigla. Thanks po, ma'am. You're welcome. You're always welcome. At walang sumasakit ng kung ano-ano sa mga bahagi ng katawan mo, walang namamaga. Yan, dapat lagi pinapapasalamat natin. Be thankful tayo at maging appreciative tayo sa kung anong meron tayo. Ang laking bagay na wala tayong sakit. Sa totoo lang, kahit hindi tayo mayaman, basta wala tayong sakit, ang laking bagay nun. Yun na ang sabi nga health is wealth, Totoo talaga yun. And much better to count all the blessings. Sabi nga dito, isulat mo Isulat mo yung mga bagay na gusto mong ipagpasalamat sa Diyos. Naku, ang dami niyan, okay? Number 9, live in the moment. Maraming iniisip yung mga masasamang nangyayari noon, mga nag-away noon, mga may nakaalita, nakatampuhan. Marami rin always planning for the future. You cannot undo things happened in the past. And I believe na mababago mo ang future if you live in the moment to appreciate everything around you. Okay, so number 10, you need to find your ikigai, okay? Or the purpose of living. So, ang ikigai po, next week, may ipapakita ko sa inyo yung diagram. Ito talaga nagawa ko yun. So, glimpse muna tayo, sa ating ikigai. Lalo po sa mga ngayon, sa mga Gen Z. Kasi, sa social media, ang mga Gen Z parang laging dumadaing, diba? Laging dumadaing. Tapos, parang maraming naliligaw na landas dahil na-expose sila sa hindi maganda. Okay, so ang 4 na concepts ng ikigai is number 1, kailangan masagot mo tong mga to, Number 1, what do you love to do?
Ano ang gustong-gusto mong gawin? Yan. Number 1 concept ng Ikigai. Kung ano ang gusto mong gawin. Okay. Number 2, ang pangalawang concept ng Ikigai ay saan ka magaling? Kung yung gusto mong gawin ay magaling ka doon, okay, merong tawag doon eh. Yun yata ilalabas ang passion. Kasi doon sa Ikigai, doon sa mga overlap ng hindi ko maipaliwanag ng maayos. Di ba, next week na lang rin siguro. So, number 3, kailangan masagot mo rin to. Ano yung kailangan ng mundo? Kung yung gusto mong gawin, at yung gusto mong gawin ay magaling ka doon, okay? At doon, kung magaling ka ron, ay kung sa tingin mo kailangan nyo ng mundo, okay? At kung kailangan nyo ng mundo, ay kung sa tingin mo ay mababayaran ka ron, it pays you, kumikita ka ron, sa gusto mong gawin, magaling kang gawin dun sa yung bagay na yun, at kailangan nyo ng mundo, at kumikita ka ron, binabayaran ka. Ikigai yan. Yan ang Ikigai. Pero kasi, hindi kasi lahat ng tao ay nasasagot yung 4 na yon. For example, ang mga volunteer sa mga medical mission, volunteer, o yung kahit hindi volunteer, yung mga tumutulong lang, di ba? Mga maasiste sa publiko. Ayan. Sila yung mga ang ginagawa, gusto nilang gawin yung bagay na yon. Yeah. They love doing that. Gusto nilang tumulong, gusto nilang mag-volunteer. At sa tingin nila, ay kailangan yun ng mundo. So, dalawa, nasagot. At sa tingin nila, ay kailangan yun ng mundo. Of course, kailangan talaga ng mundo yung mga taong kumakalinga ng libre dahil maraming mahirap. So, kailangan yun ng mundo. Pero, ang number 3, ay hindi naman sila binabayaran doon. Hindi kumikita yon. Hindi naman kumikita ang mga volunteer, di ba? Hindi kumikita ang mga volunteer. So, yung dalawang yon, papasok doon sa tinatawag na mission. Mission lang nila yon. Hindi nila yon profession, hindi nila yon passion o vocation. Mission lang yon. Kasi kapag nasagot mo yung apat na concept na yon, at nagagawa mo yon, may application ka nun, ibig sabihin, meron kang passion, mission, vocation, and profession. Yon ang Ikigai. Pag meron ka ron, napaksaya mo ng tao. Nakakainggit ka. So, next week, pwede nating pag-usapan ulit yun. Yung Ikigai. Ayan. Dahil sa katatambay ko rito, umabot na rin ako ng, ilan na ba? For 1 oras na rin. Importante kasi sa live, maka 1 oras ka rin. Ayan. Ang tagal-tagal ko nang nag-reels, wala pa akong kinikita, baka akala nyo may mga kita na ako rito. Gusto ko na mag-asawa. Di dapat, pag nag-asawa ka, kailangan manligaw ka muna. Tapos, kailangan sagutin ka nun at maging girlfriend mo yun bago mo yun maging asawa. Kung may girlfriend kayo, ba't hindi pa kayo magsama? Mission lang, wala silang vision. Vision, mission. Napunta ka naman sa vision, mission. Ayan. So, baka may ginagawa kayo, Pwede na naman na pong mag-leave kung gusto niya na dahil nasabi ko naman po ang aking gustong sabihin. Last week wala ako, hindi ako nakapag live. At sigurado ako hindi nyo rin naman na malay. Di ako marunong manligaw. Haha! Ilan ang anak mo Paano kang hindi marunong manligaw? So next week, pag-usapan natin yung Ikigai. At dadagdagan pa natin. Ganda nung Ikigai. Parang, nga ako dito yung, nung na-amaze ako, na,
Minsan kasi isip tayo ng isip, ano ba talagang purpose natin? Ano ba gusto kong gawin? Bakit ganito? Bakit ganyan? Yung pala meron palang mga ganong konsepto. At iyon ay mula sa mga Japanese. Sa Japanese concept ang Ikigai. Dahil sa isang island sa Japan, sa Okinawa, ayan, Japanese island in the East China Sea has historically known for longevity, and it was once called the land of the immortals. Yan. The Japanese archipelago is one of the world's 5 blue zones, and it has the highest concentrations of centenarians, which is basically a person who is 100 years old and more, according to Wayo News. So guys, ito yung mga Okinawan ay mayroong 4 na secrets na itinuro to live longer. Yung mga Okinawan, karaniwan sa kanila, marami sa kanila, sa island nila ay maabot ng 100 years old ang mga tao. So meron silang 4 na secrets na itinuro na next week din natin pag-uusapan. Ayan. So, sige. Hanggang dito na lang, no? Salamat, Jim Lord. At lagi kang nandyan at lagi akong may kausap. Ano yung pike, guy? Ikigai. Ikigai. Yung Ikigai, yun yung, i-share ni Doc Willie o isa sa mga tips niya para raw mabuhay ng matagal. Yung Ikigai. Ito nga yung sinabi ko sa iyo kanina na kailangan masagot mo yung 4 na konsepto na what do you love to do, saan ka magaling, ano yung kailangan ng mundo, at kung binabayaran ka ron dun sa ginagawa mong yun. So, kung ano raw ang gusto mong gawin, yun daw ay, kung ano raw ang gusto mong gawin at kung magaling ka ron sa gusto mong gawin, yun daw ay tinatawag na passion. Okay? So, kung dun naman sa ginagawa mong iyon ay nababayaran ka, yun daw ay matatawag na profession. Sige, next week, sagutin ko yan. Ayan, tama. Sagutin mong Ikigai. I-K-I-G-A-I. Yun ang spelling niya. Kung anong gusto mo, kung magluto, gusto mo magluto at magaling ka magluto, o mag-video game, mag-drawing, yan, magsayaw o magsulat, kung magaling ka dyan, at gustong-gusto mo yan, pero hindi ka kumikita dyan, yun ay tatawagin mong passion. Ha? Yun ay passion mo. Hilig mo lang yun. Hilig mo lang kasi hindi ka naman kumikita ron. Pero, kung meron kang gustong gawin at ito naman ay kailangan ng mundo dahil maaari kang makatulong sa iba at nakaka-connect ito sa ibang tao, sa'yo, but you cannot earn from it. Sabi ko nga, hindi ka na naman kumikita dun sa gusto mong gawin at yung bagay na yun ay kailangan ng mundo. Yun ay mission mo lang. Yun. Mission mo lang yung ginagawa mong yun. Kung saan ang bagay na gusto mong gawin ay kailangan din ng mundo. Number 3, magaling ka sa isang bagay. Magaling ka magkumpuni ng sasakyan, magaling kang gumawa ng cellphone, technician, no? O kahit na anong skills mo, tapos nababayaran ka pa, yun naman ay tinatawag na profession. Gusto ko na lang mag-inom ng alak. At gusto ko yun, kumikita ako doon at nakakatulong ako. Kanino ka naman nakatulong sa pag-inom ng alak? Doon sa tindera? Wag, uy. Dapat, magbago ka na ng, lifestyle mo.
ka nang uminom ng alak. Maggatas ka na lang o kaya buko juice. Magaling ako magtimpla. Bartending, pwede bartending. Kung magaling magtimpla ng alak. Magaling, yun ang gusto mong gawin. Magaling ka magtimpla ng alak. Tapos, gusto mo yon, yung ginagawa mong yon. Tapos, pwede kang mabayaran doon dahil merong skills na gano'n, di ba? Na ina-accept for job employment. Ang tawag doon ay profession. No? Tawa ka dyan. So, magaling ka sa isang bagay. For example, magaling ka magkumpuni ng sasakyan, ng cellphone, kung ikaw ay gusto mo maging cellphone technician, o kahit anong skills mo, tapos mababayaran ka. Yun naman ay profession. Gaya ng mayroon ng karamihan. Pumapasok sa opisina o sa kahit na anong trabaho dahil na-hire sila sa pagkakaroon nila ng skills to obtain the job and you get paid. So that's profession. Pero may mga tao rin na ang swerte, binabayaran na, gusto pa yung ginagawa nila. Actually, sabi nila, mas mag-e-excel ka daw pag gusto mo yung trabaho mo o yung ginagawa mo. Pero, may ibang tao na ang point of view is yung ang trabaho ay, kaya nga tinawag na trabaho, is supposed to be ay mahirap and challenging. Meron mga ganong tao. At humahanga ako sa mga ganong tao dahil masigasig sila. Mga nakakaano na ako no, naka-meet na ako ng mga ganong tao. Ayun. Meaning, mahirap, kailangan mo trabahuhin para mag-success. Pero syempre, hindi dapat tayo malayo sa ating topic, which is Ikigai. Yes. Yes, sabi ni Jim Lord. Magbabagong buhay na raw siya at hindi na raw siya iinom. Sige. So, yun lang muna, no? Next week na tayo mag-dive deeper sa Ikigai para mas maintindihan natin at magawa ko na yung diagram. Maraming salamat sa inyong lahat. Mag-follow po kayo sa mga taong binanggit ko dito dahil sila rin po ay mga content creator. Ayan, si Jim Lord. Siya ay supporter ng mga content creator. Si Miss Jalia Bazer. Ayun, lagi kong kausap rin yun. Sino pa ba? Si Sir Albert. So, ayan. Si Sir Albert at syempre yung pamangkin ko na seaman, si Bernie. Hindi ko alam kung content creator si Bernie. Ayan. At si Renz, yung Renz ano ba to? Si Boryo, ano ba pangalan ni Boryo? Eto na lang, Lydia Apolonia Guarda. O yan, tita ko. Christopher Guarin. Sino pa ba? Yun lang, konti lang talaga. Konting supporter. Pwede na yun. Hindi naman kailangan madami. So, yung iba nga tawag dito. Alam nyo guys, piliin nyo rin yung mga pinapanood nyo kung kanino kayo na-expose. No? Kasi, alam nyo, ang purpose naman talaga ng vlogging is dapat yung nakaka-connect tayo sa tao. Kasi parang may ibang notion kasi dito sa Facebook dahil may mga nagpakalat dito na ang content is dapat yung pakikisama lang. Para yung follower mo, yung bilang content creator, dapat ang engagement, yan, ay dapat pakikisama lang. Hindi po ganon ng engagement dito. Pero, importante po talaga na nakikisama ang mga content creator sa isa't isa. Pero, i-assess nyo rin kasi dapat may content talaga. May pinag-uusapan na makabuluhan at may mapupulot kayong aral dahil marami yung wala namang content, puro promotion. Sabi ko nga importante yon, pero importante rin na may content ka. So, dapat i-recognize nyo rin naman yung mga taong nag-exert ng effort
para makapaghatid sa inyo na mas makabuluhang video, no? Hindi lang dahil sa gusto natin dumami yung follower natin, sabay na tayo dun sasakay na tayo dun sa iba. Importante yung pakikisama, pero importante rin na may content ka. So, hanggang dito na lang po ang aking live. Ayan, maraming salamat, Jim Lord, lagi kang nandyan. Ayan. Ito po ang inyong lingkod, Karen Guarda Perseveranda. Gamitin nyo po ang hashtag Karen Guarda Perseveranda. Kung isa-share nyo tong video to, alam ko po mahaba, pero you'll get there. Kaya nyo po yan. At, pakishare po, no? Oo. Pakishare po itong video ko. Inulit ko sabi ko. At, please comment. Mag-comment po kayo sa baba. Kung nagustuhan nyo ba ito o anong mga gusto nyo rito. Ayan. Sabi po ni Miss Jalia, nice topic naman daw po. Ayan. At kay Jim Lord, salamat. Kamusta ka daw, idol, sabi ni Jomar. Sino yun? Tigyo ko nila. Okay, so, hanggang dito na lang po. And I'll see you again next week. Jim Lord, magbabay ka na po. Hindi ko naman kasi maiiwan basta-basta. Kung matapos ako panoorin, basta iiwan ko lang. Jim Lord, babay ka na. Bye! Bye-bye na rin po sa inyo, ha? Bye, Jim Lord. Salamat sa'yo. Oliveros June, maraming salamat. Nagpapuso. Bye-bye! Next week, alas 3 po ulit, linggo.